Magsilbing babala at paalala ito sa lahat ng mga OFW na nagpapadala ng pera sa Pilipinas at sa mga pamilya ng mga OFW na tumatanggap ng pera sa mga remittance center. Though marami sa mga kababayan natin na hindi naman marunong mag-check ng peking pera, pero magsilbing awareness ito para sa lahat. Dahil isang kababayan natin dating OFW na nag-claim ng pera sa Cebuana at after daw niya mag-claim ng pera ay magde-deposit siya sa bangko. Ngunit nakitaan daw ng peking pera. Awareness po sa lahat po ng mga OFW na nagpapadala ng remittance. Pakisabi nyo po sa mga mahal nyo sa buhay na mag-iingat po sila sa pagkuha nila ng pera, lalo na po sa Cebuana. By my experience po kahapon po, July 19 po, umaga po, mga 9, nandito po sa akin yung resibo. Ito po yung resibo, tsaka yung oras. So, tinabi ko yung 15,000, dahil uhul ko po sa account ng mister ko. At ang sabi ng teller, peke po daw. So, may binigay ang Cebuana sa akin na isang tauhan nila doon na peke yung 1,000. Awareness lang po itong iloload ko sa Facebook para po mag-ingat po ang bawat isa po sa atin. Dahil na po ako, marami akong kaibigan sa Middle East, may kaibigan sa UK, sa Canada, sa Amerika, sa France. So, awareness po to. May kaibigan po ako sa Qatar, sa Saudi. Ito po, binigay sa akin ng Cebuana, peki daw po to, sabi ng teller ng PS Bank. Ihulog ko sana to sa PS Bank, doon sa account ng mister ko. Ayan po, hindi po natuloy, oh. Ito, tatakpan ko nila po yung pangalan ng asawa ko. Ito po, ang transaksyon sa bangko. Ngayon po to, ayan po. Kung makikita nyo, 15,000. Ihulog ko po sana sa account. Hindi po natuloy. Kasi peki po. Ngayon napunta po ako ng Cebuana. Sabi sa akin, hindi nila makontak yung babae na nagabot sa akin ng pera. Bago naman niya ibigay sa akin to, binilang niya Alam niya to. Sabi ko doon sa nagtatrabaho doon sa loob ng Cebuana, inside job to. Na baka imposible po na mapasukan kayo ng peke na pera. Tsaka umaga ako kumuha ng pera, kabubukas lang nila nun. So, tapos may policy daw sila na pag lumabas na raw, hindi na raw nila sagutin. Bakit isagutin sa kanila lang nakapag-transaksyon? Sabi ko sa kanila, ba't hindi sinasagot ng babae yung call nyo? Anong ibig sabihin nun? Na-guilty siya, alam niya peke yung pera. At bago niya ibigay sa akin, bibilangin niya yan. Isa-isa. So alam niya peke yan. Nagkataon lang na hindi ko tinapon yung resibo. Sabi ko, ingat lang po, kaya gusto ko ito i-share sa Facebook. Awareness to sa mga kaibigan ko, sa mga kamag-anak ko mga nasa ibang bansa, na yung papadala nila pera dito sa Pilipinas, mag-ingat po sila sa pagkuha nila lalo sa Cebuana. Tingnan po nila isa-isa. Dahil ang hirap mag-complain sa kanila. Mahirap ipalitan yung pera. Bahala. Tapos, kailangan mo bang report, mag-ganda sa kanila. Awareness lang po to. Ingat po sa lahat. Nakukuha ng pera sa Cebuana. Ingatan nyo po. Dahil na ang pera sa abroad, hindi po pinupulot. Alam ko po yan dahil galing din akong Middle East. OFW po ako dati. Ingat lang po to. Ito, peking 1,000 galing Cebuana na nakuha ko kahapon. July 19. 9 ng umaga, kinuha ko po sa inyo. Shoutout dito sa babae na to nagbigay, oh. Ito. Anong ano to pa ito? Rodete Charisma. Oh, ikaw nagbigay na pera sa akin. Ipopost ko yung mukha mo sa Facebook. Scammer ka ng Cebuana. Ipopost ko yung mukha mo. Nakapanggigil kanina na high blood ako sa Cebuana. 1,000 to, malaking. Kung sa mayama, mali talagang 1,000 sa akin, malaking halaga itong 1,000 na ginawa mo sa akin.
Kapag ganito pa naman sa Pilipinas, kahit kasalanan nila at kapag nagreklamo ka ay napakahaba ng proseso at kahit nga malinaw na inside job ang pangyayari, ay minsan laging dehado ang mga nagrereklamo kaya lagi magdoble ingat mga kababayan. Kaugnay din sa pag-claim ng pera, isang kababayan din natin na nagpadala galing sa ibang bansa at yung pinadalahan niyang kapamilya niya ay hindi na nakuha ang pera dahil ayon daw sa teller or sa remittance center ay na-claim na ito ng iba na malinaw na meron ditong inside job. Sa sobrang higpit ng sistema sa pagkiklaim ng pera sa mga remittance center sa Pilipinas at halos hanapan ka ng napakaraming ID or ng valid ID. At kapag magkiklaim ka base sa personal kong karanasan ng lampas 100,000 piso or sinasabi nilang malaking pera ay ipupush ka na nila or ituturo ka na nila sa mga bangko. Dahil hindi pwede sa kanila kapag malaking amount. Kaya paanong mangyayari na maibibigay sa ibang tao ang padala ng isang OFW para sa kanyang kapatid or makiklaim ng iba? Na reference number lang ang pinakita at hindi nag-present ng valid ID at ibinigay na ng teller ng remittance center. Kaya hindi mo talaga maiwasang maisip na meron ditong inside job. Dahil tayo nga mismo sa Pilipinas, kahit sarili nating pera kapag mag-withdraw tayo or mag-claim tayo ng malaking amount, ay napakaraming verification of valid ID ang hinahanap nila. Hindi po kayo nakapag-claim ng pera. Yun lang ang pagkakaalam ninyo. Yung hinihingi namin, sir, ayaw nila ibigay. Bakit ayaw daw nila ibigay? Kasi ang iniisip ko lang, paano ma-access yung records ng mismong Emlulier at mismong Western Union? Ganun ba sila kagaling mag-hack ng system para mag-check or merong kasabwat na hindi natin kakilala kung sino? Yun lang ang concerning dyan. Kasi bakit naibigay yung pera? Mukhang kulang ata yung verification process nila. Kahit ganun kalaking amount, 160,000, biruin mo nga mga bangko, hindi nga ginagawa yun. Una-una sa lahat, how could somebody have known na may ipapadala ng ganitong klaseng amount sa ganitong klaseng tao? Yes. Diba? Now, in my mind, if you are the recipient, you have every right to determine kung ano yung mga pangyayari kung saan na-claim ng ibang tao yung para dapat sa inyo. I think that there is an awful amount of negligence here that is criminal in nature. Once na ma-reach na natin yung mismong judgment ng BSP, take na yan ng action at papatawan ka agad ng parusa yung tinatawag natin na remittance company. Unang-una sir, matanong ko, ano pong trabaho ng inyong kapatid? Isa po siya, sir, sa Coast Guard po sa Qatar, sir. Siya ba ay buwan-buwana nagpapadala sa inyo ng parang pera dyan? Hindi po, sir, kasi nung time na nagpadala siya, sir, nung 2022, pangbayad po namin sa renta, sir, 3 years. Tapos yung kontrata, nagpadala na naman siya ng 2025, another 2 years na naman kasi i-renew namin, sir. Okay. Sige, sir. So, yung padala niya 160,000, para saan po ba dapat yun? I-renew po sa palisdaan, sir. So, may palaisdaan kayo na minamanage ng inyong pamilya na kung saan yung nagbabayad is itong kapatid mo. Tama ba? Opo, sir. Ano po, sir, yung pinagpadala ng kapatid mo doon sa abroad? Anong pangalan? QNB Bank. Okay. Ito ba yung local bank ng Qatar? Opo, sir. Through online sa QNB application. Tama po ba? Opo, sir. Okay. So, QNB, ano yung destination account yung inilagay ng iyong kapatid? Western po, sir, sa Western. Paano po, sir, yung naging proseso para lang maintindihan ko? Kasi, sir, matagal na yung padala yung kuya ko, sir. Kasi nung pinadala na yung pera, sir, pinasa na niya po yung control number sa akin, sir, na kukunin na yung pera. Hindi, sir. So, hindi nyo po alam kung paano pinadala ng iyong kapatid yung pera? Hindi po, sir, kasi nung sabi niya sa akin, nung nag-chat niya sa akin ng gabi na kinabukasan, kukunin ko yung pera, sir, sa Western. Pero ano lang, sir, yung control number na kukunin ko na yung pera. May iba pa bang may alam tungkol doon sa pera na pinadala ng iyong kapatid aside sa iyo? Wala po, sir. Wala po, sir. Dalawa na ako bilang nakakaalam, sir. Kasi yun ang hindi ko din kasi makita at malaman kung paano din na i-transfer doon sa Western Union. Ngayon, from Western Union, then ibinagsak doon sa Emlulier. Kaya ko, sir, binabalikan unti-unti para malaman ko ba kung ano ba yung posibleng naging problema, may naging glitch
glitch ba? Kaya may ibang tao yung sinabihan na may nakakuha ng pera na hindi ikaw? Yun lang, sir, ang binabalikan ko para tugma-tugma yung ating pinag-uusapan dito na kwento mo. Okay, sir? Opo sir, message siya sa akin sir ang hapon na kukunin ko na yung kinabukasan yung pera sa Western Union. Wala po sir, sa kuya ko lang sir. Yung sa kuya ko lang po. So, lahat nag-isip pa na yun. naging proseso, nakaatang ka doon sa kuya mo. Opo sir, opo sir. Kung ako, sir, tatanungin, dapat din involved yung kuya mo sa possible ng pag-iimbestiga dito as well. Kasi siya yung nagpadala eh. So, sir, yung nangyari, hindi po kayo nakapag-claim ng pera. Yun lang ang pagkakaalam ninyo. Opo sir, 100 po hindi po ako nakakuha sir ng pera sir na pinadala ng kuya ko. Okay. So, lahat ba nito pina-verify mo na doon sa M. Luwalier or doon sa Western Union na lehitimong transaction talaga to? Lehitimong transaction siya. Opo sir. Okay. Ako, sa iba daw yung sir, kay si Jose Anthony daw yung nakaklaim ng pera sir. Anong pangalan? Jose Anthony Bodoso po. Ang nangyari, ang sinasabi mo is iba yung tao na kumuha ng pera. Ngayon, sir, matanong ko, wala ba silang itsura or any information kung sino bang pwedeng kumuha niyan? Meron bang specific instructions kung anong nakalagay dyan? Wala nang wala sir binigay sir kasi yun yung inaano sa amin sir, yung CCTV footage saka yung perma. Yun yung hinihingi namin sir, ayaw nila ibigay. Bakit ayaw doon nila ibigay? Kaya nga sir, under investigation pa daw sir. Kasi ang iniisip ko lang, paano ma-access yung records ng mismong M. Luwalier at mismong Western Union kung sabihin na natin na ganun ba sila kagaling mag-hack ng system para mag-check or merong kasabwat na hindi natin kakilala kung sino na either kamag-anak mo, kaibigan mo, kung hindi man connected sa'yo, taga-loob. Yun lang ang concerning dyan kasi bakit naibigay yung pera? Mukhang kulang ata yung verification process nila. Baka mamaya hindi na itawag sa kapatid mo. Kahit ganun kalaking amount, 160,000, biruin mo nga mga bangko, hindi nga ginagawa yun. Mga bangko dito sa Pilipinas, kinakailangan pa ng slip with official signature. Hindi pa pwede yung pangit yung signature. Tapos meron pang authorization letter. Tapos dito, apakabilis lang, reference lang, tapos release na. Tapos ayaw pa ipakita yung ID, tama ba? Opo sir, yun na yung pinagtataka namin sir. Opo sir. Okay. So siguro no, sir, with this said, maybe we can talk to our official legal advisor. Itong sino ba mga kausap natin? Si Attorney Lou. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Lou. Alright, well, okay. Una-una sa lahat, parang something seems really off about yung mga series ng mga pangyayari after listening to the story. No, I was listening in din kanina. Una-una sa lahat, how could somebody have known na may ipapadala ng ganitong klaseng Yes. amount sa ganitong klaseng tao? Yes. Diba? Tapos parang yung taong yun had the time kasi ang remittances naman parang pag pinadala mo ngayon almost instantaneous, if not instantaneous yan, pwede mo na claim from the other side kung Yes. sino man yung pinagpadalan. So kumbaga parang for them to be able to come up with a bogus ID, assuming that yung kwento ng M. Luwalier is correct, no, na may nagpresent ng ID na oddly hindi pa rin ipinapakita doon sa complainant, and as well as yung CCTV footage. And the weirdest thing dito is that they are invoking the Data Privacy Act. Now, in my mind, if you are the recipient, you have every right to determine kung ano yung mga pangyayari kung saan na-claim ng ibang tao yung para dapat sa inyo. Yes. Okay? That's really, really strange to me. Okay? Pangalawa sa lahat, given that this is not a small amount, buti sana kung mga 1,000, 2,000 Yeah. po na parang you could just ask for like any government. Alam ko sa mga ganyan, yung mga remittance centers, dalawa ang hinihingi na governmental issued ID. Okay? Hindi lang isa, dalawa. Yeah. Okay? Tapos, kung malaki yung amount, alam ko, ang nangyayari dyan is nagpapadala ng text message doon sa sender para magsabi na meron nagtatry na mag-claim ngayon, confirm mo kung ito ba yun. Yeah, Tapos, yeah. maglalagay ka ng yes. Tapos, pag pinadala mo, tsaka lang siya i-confirm. Or kung sobrang laki ng amount, tatawagan ka pa nga eh. Yes. Pero here, he is involved here because he is the recipient. Yes. Yes. So at sa akin, it only stands to reason that the remittance center from which kukunin yung perang yun should provide not only yung ginamit ng mga details para i-claim but also
the CCTV footage that would help him identify Yes. kung sino man yung taong yun. Alright? So all of this said, no, parang in my mind, given the facts that were said, I think that there is an awful amount of negligence here that is criminal in nature. Grabe na eh. Hindi naman yan yung parang nalinlang lang sila or whatever. Ito, para there seems to be a refusal to properly cooperate on the part of the remittance center and drag this thing for 3 months without giving the actual recipient any kind of update as to what's going on. Yes. Actually, attorney, ito lang naman, nakakita kong posibleng solusyon sana at the time na lumapit si Sir. Bakit hindi na lang nila itinawag yung said registered sender? Itinawag, attorney, tinawagan mismo to verify. Oh, sir, may tao ka dito na umani nagsasabi na siya dapat yung mag-claim pero napunta sa iba. Totoo ba to, sir? Oh. And once na the said sender confirms it, then they do an official investigation and release the footage to him. Kahit man lang ipakita lang sa kanya kung anong itsura, doesn't have to be na picturean niya o may sarili siyang kopya. Makita lang niya, attorney. Siguro, attorney, basahin ko muna itong naging statement ng BSP kasi we also reached out to them kasi we tried calling itong mga lawmakers natin, but it just so happens na sabi nila yung jurisdiction is under Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP. Ngayon, sa ilalim ng Financial Products and Services Consumer Protection Act o FCPA, may karapatan ang financial consumers na mabigyan ng patas na pagtrato, makatanggap ng malinaw at tamang impormasyon, maprotektahan laban sa fraud at unauthorized transactions, maprotektahan ang kanilang data at personal na impormasyon, at mabigyan na maagap na aksyon at resolusyon sa kanilang reklamo. Kung mapapatunayan nagkaroon ng maling payout, fraud, negligence o kakulangan ang remittance company, maaari itong magsagawa ng corrective action kabilang ang pag-review ng transaction, pagsisikap na ma-recover ang pera at posibleng reimbursement. So, attorney, coming from that mismong statement na sinabi ng BSP, ang masasabi ko lang dyan, attorney, is mukhang marami silang hindi ginawa dito. May sinabi, magsagawa ng corrective action. Sana itong kabilang panig. Review ng transaction. Pagsisikap para ma-recover ang pera at posibleng reimbursement. Wala pong ganun, attorney. Ang sabi lang nila ay, sir, imbestigan po namin, nasa legal team na po namin, then 3 months later, wala pa rin siyang update. So ano po masasabi niyo dyan, attorney, na dapat gawin ng BSP? Again, no, I think that what the BSP had released is in total sync with what I just said. Yes. Okay? Na yung nagkaroon ng pag-uulang dito, pagdating dun sa pagbigay ng tamang information, paghanap ng corrective action, pag-investigate at paghanap dun sa sa culprit ng pagkuha ng pera na hindi naman talaga siya authorized. I think that the BSP, once it has conducted its own investigation as to any wrongdoing here, should also, on the basis of the facts, issue the necessary penalty that is due and owing to an institution that should be protecting its consumers but has failed here in this instance based on the facts. Okay. Alright, so with that said, attorney, maraming salamat po sa inyo. Ang masasabi ko lang sa iyo, Anthony, na after na ating programa, asistahan namin kayo para mailapit kayo kaagad sa BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, para sila na ang gagawa ng official investigation. Kasi kapag sila na ang nag-imbestiga at talagang lilitaw na sila ang may problema, sa nakikita natin ngayon, sila talaga ang may problema, then sila ang mapapatawan ng parusa regarding sa problema na ito. So okay ba yan sa iyo, Anthony? Opo sir, opo sir. Medyo tsatsaga-tsagain pa natin yung proseso, pero kung tutuusin mo, once na ma-reach na natin yung mismong judgment ng BSP, take na yan ng action at papatawan kagad ng parusa yung tinatawag natin na remittance company. Okay sa'yo, Anthony? Opo sir, opo sir. Okay. So with that said, Anthony, ako naman nagpapasalamat sa iyo sa paglapit dito sa aming tanggapan at asahan mo na makikibalita kami at makiki-update at tuluyan makikipag-usap regarding sa issue mo. Okay, Anthony? Maraming salamat din po Sir Carl. Maraming salamat.
Alright. So sa case na ito ay may pananagutan dito ang remittance center dahil gasgas na ang modus na ito at matagal na itong nangyayari.